Masaganang ani mga kaway farmers, nandito na naman tayo sa ating sustain demo para magbigay ng update for part 3. At ngayong araw pala ay magpapalagay tayo ng fertilizer sa ating mga bagong tanim. So ito po yung ina-apply nila, si Ultra 7 tsaka si Prozing. Pinag-alo na po yan mga kaway farmer. So sa basal po, ang kailangan po natin sa isang hektarya is 2 bag ng Prozing tsaka 2 bag ng Ultra 7. Si Ultra 7 natin mga kaway farmers ay meron po siyang NPK na 17,717. So taas, diba? At para saan nga ba ang ating NPK? So una, si nitrogen po ay para po siya sa ating growth and development ng ating mga halaman. Si phosphorus po ay para sa ating root development, at ang potassium naman po ay para po sa ating reproduction. At ito pa ang kagandahan ni Ultra 7, ay meron din siyang chlorine, calcium, tsaka sulfur. So si chlorine, nakakatulong naman po siya para sa pagkontrol ng mga bad bacteria, para good bacteria lang yung may intake ng ating mga halaman. So meron din siyang calcium na pangpatibay naman ng mga puno ng palay. Tsaka may sulfur din siya para maiwasan yung mga paninilaw na dahon. Si Prozing natin mga kaway farmers, isa rin po siyang complete fertilizer plus zinc po, kaya naging Prozing po yung pangalan niya. So yung NPK content po nito is 15,515 plus 1.5% ng zinc mga kaway farmers. Yan po sa ating mga lupain ngayon ay nagkakaroon na po ng zinc deficiency. So kung naghanap po kayo ng mga fertilizer na sagot po sa mga kulang ng zinc, ay ito na siguro ang pwede naming may rekomenda para sagot sa Philippine Soil Deficiency Dilemma. Itong tanim natin mga kaway farmers ay 2 days pa lamang. Sa timing of application po ng pagbabasal ay pwede pong maglagay na kayo 2 days before planting, or pwede rin pong during ng transplanting or pagkatapos po ng ating transplanting, upang magkaroon agad siya ng kakaining nutrients. At kung napapansin nyo po, itong 2 days na tanim po natin ay hindi po siya masyadong nanilaw, dahil nga po treated na po siya ng Lily 2000. Dahil si Lily 2000 po ay isa po siyang anti-stress para po sa ating mga punlang palay. At alam nyo po, marami pong faktor kung saan po na-stress ang ating mga punla. First, pagkabunot pa lang, na-stress na siya. Pangalawa, ipapagpag pa nila para matanggal yung putik. So nadagdagan na yung stress niya. Pangatlo, hihigpitan pa yung tali. Pagka ipapantag nila dun sa mga taniman na, syempre iagis nila. Kaya yun, napakaraming faktor ng mga pagka-stress niya. At yan po muna ang ating munting update para po sa ating sustain demo part 3. Then antabay lang po ulit po kayo sa ating susunod na mga vlog, at para po makita nyo po yung mga update hanggang sa tayo po ay magpa-harvest. And yun lang mga kaway farmers, masaganang ani.